tag-adlaw makita ta, katawhan daw way nagamuma, katawhang way nagaatiman, nagkinabuhing way padulngan. Kinabuhi puno sa kasakit, ug tumang kabalaka. Mga pagbakho nakita niya, kay si Jesus nabati niya. Kinahanglan mo karon ang Ginoo sa kapakyasan sa mga damgo. Andam siya nga dawaton ka, kinahanglan mo karon ang Ginoo kanus aka makaamgo. Ginoo gikinahanglan mo. Gitawag aron iiwag ta, aron makitang kahayag sa dalan ta, kay mahuy dakong tulong manon pagpahat sa mensahe niya. Tungod sa gugma mabatitan, kabugaton sa lula nila, kay pulong niya may kinabuhi, maung pambiton ta sila. Kinahanglan mo karon ang Ginoo sa kapakyasan sa mga damgo. Andam siya nga dawaton ka, kinahanglan mo karon ang Ginoo kanus ka makaamgo. Ginoo gikinahanglan mo. Kinahanglan mo karon ang Ginoo sa kapakyasan sa mga damgo. Andam siya nga dawaton ka, kinahanglan mo karon ang Ginoo kanus ka makaamgo. Ngang Ginoo gikinahanglan mo, igsoon kinahanglan mo. Ginoo gikinahanglan mo.
Maayong gabi kaninyong tanan mga higala. Bisan asa mo nining orasa, naaba sa inyong puluyanan, sa inyong opisina, maskin pa sa inyong pagmaniho, sa inyong mga sakinan, sa inyong pagbiyahe. Kami dinhi sa Bangkal Seventh-day Adventist Church magatunol sa amo ang pagpangumusta kaninyo, pagtimbaya kaninyo ning mga orasa, uban ang dako nga paghandom nga unta kamo maproteksyonan ug ang inyong puluyanan makabaton sa kalipay likod niining pandemya nga atong nasinatian. Di ko malimot sa pagpasalamat sa mga katawhan nga naghatag og kinabuhi niining ato ang ministeryo. Ang ako ang partner niining ministeryo si Sir Buboy Arangues nga siya ang kanunay naghatag kanato og awit sa panapos sa pagsipong sa mga mensahe nga atong matun-an sa matag gabi. Ako po pasalamatan ang ako ang amigo nga pamilya, si Sir Dodong Ostero ug si Ma'am Jilly, kay balo ko nga karon nagtan-aw sila sa ato ang diya sa Facebook ug sa YouTube. Ako ni sila ang gikonsiderar ingon nga mga batan-on nga mga bayani sa pag-alagad. Bag-o lang gyud nining atong pandemya, grabe ang terrible sa panghitabo sa ilang kinabuhi apan akong gidayeg ang Dios kay sila nakatindog likod sa mga bagyo sa unos sa pagsulay, sa gihapon ang bidlisiw sa paglaom sa Ginoo, mao ang giilang gihimo nga sandiganan ug hangtod karon nagmalipayon sila uban kanato sa pag-alagad. So asa man mo karon ako mong pangumusta usab. Ako mong ginaimbitar sa pagduko sa inyong mga ulo alang nining hamubo nga pagampo. Dios nga balaan, ikaw ang tag-iya sa amo mga kinabuhi. Ikaw usab ang nag-umol sa kaminyoon didto sa tanaman sa Eden. Apan karon ang yawa malimbungon. Daghan ang mga puloy-anan nga nagkalisod. Puloy-anan nga nagkasirko balintong sa mga naglain-lain nga mga pagsulay. Apan nagpasalamat kami kay ikaw nagasaad nga dili ikaw magabiya kanamo kung kami magsalig lamang anak kanimo. Tabangi kining among serye nga pinaagi ining simple nga mga sikreto sa pagpalig-on sa puloy-anan. Makahatud unta kining panalangin sa tagsa-tagsa ka mga puloy-anan nga makakita o makadungog niini nga ministeryo. Kay kining tanan laom man mo nga madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Gusto na ko ipasantop sa matag karon ug unya nga kining atong serye nga giuluhan, Happy Family Forever series. Ang tuyo lang gyud ani mao ang pagpalig-on sa ako ug sa imuhang puloy-anan dili lamang ani nga panahon apan maskin hangtod pa sa eternidad. Sa matag karon ug unya atong gigamit ang manual sa atong pagtuon mao ang balaang kasulatan ug ang magtatambag nga mao si Ginoong Hesus ang kanunay nga atong gipadako niining ato nga serye. Sa sunod na to nga kita, atong tun-an ang suhito nga naguluhan, the master key to marital compatibility. Ang pinakamaayo, pinakadako nga susi aron nga magkasinabtanay dinha sa salag sa kaminyon. Apan karon nga gabi, sumala sa akong gisaad sa ming labay nga gabi, atong tun-an kining suhito nga naguluhan, what God has joined together. Unsa ang giisa sa Dios, unom ka mga lakang, aron nga ang pagpanagbulag mapugnan. Despite many challenges that couples face today, God expects our marriages to last forever. Ang kalibutan nga atong ginapuy-an karon nagkaubos sa moralidad. Ngani ang kaminyoon gitawag ni sa uban nga mura lang kag nag-ilis og sinina. Kun di nakaganahan hubuon ibalibag ngita na pug laing karsonis. Kay mao ni ang tan-aw sa kalibutan. Apan ang tuyo sa Dios nga maskin ang kaminyoon gisulayan sa kaaway nga maskin didto pastanaman sa Eden. Apan ang gusto niya nga ang imong kaminyoon ug ang akong kaminyoon muhangtod gyud siya hangtod sa kahangturan. Mao man gani nga sa Mateo 19 bersikulo 6 siya nagingon, so then we are no longer two but one flesh.
Therefore, what God has joined together, let not man separate. Gisugo gid sa Ginoo nga kung unsa ang giumol sa Dios, unsa ang ginihiniusa sa Dios dinha sa kaminyoon, dili gini siya tugutan nga mabugto. Kay ang kaminyoon usa kini siya ka misteryo. Episo 5:32, marriage is a great mystery. Kay ngano man pag adto nato atubang sa pare, duha ta, apan pagtalikod nato isa na lang ta kalawas. Pag-atubang nato sa pastor, duha ta, pagtalikod isa na lang kalawas. Pag-atubang sa mayor, pag-atubang sa huwis, gikasal ta duha ta, apan pag-talikod nato usa na lang ta kalawas. We live as one. Apan karon mura ko ni siya epidemya, pandemic po di ay ning nahimong balatian kining panagbulag sa atong gipuy-an sa tibuok kalibutan karon. 50% sa mga nagminyo nga mga Amerikano ni sangko sa panagbulag. Buot ingnon nga sa napulo nga nagminyo, 5 ana maoy nagbulag. Ang 5 ana sustenir na lang yun. Kana bang pauntay anak kamaayo gid unta biyaan ning banaha. Pero ang nagbulag yun ana katunga. Ang kadto nagbulag, naghuna-huna sila anang kanta bitaw nga one more chance. Amo kabalo ba mo anang kanta nga one more chance? One more chance. Ting 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 ting. One more chance. Miminyo sila og usab. Kay basin ba og kanang muarang-arang na ilang kaminyoon pag minyo nila usab. Hay naunsa ba hinoon? 65% naman hinoon nagbulag lang gyud gihapon. So nahimo siyang epidemya sa tibuok kalibutan karon. Apan tungod kay ang kaminyoon mugna man didto sa tanaman sa Eden. Sa yuta, gibuhat dito sa yuta, giendorso dito sa langit. Kung anaa man galing usahay pagbulag, gikinahanglan iendorso usab sa langit kung mutugot ba ang Ginoo ana nga pagbulag. Kay karon man god, nakalain-lain pwede na magbulag. Magtulog pagbagong minyo, nagtulog ko inaunsa ba dining banaha nga kusog man diay nimo hagok ang hinagukan pag yun napagoy tagoy sa ending. Ang balaod nagingon pwede na magbulag. Maayo ra gid diri sa Pilipinas. Dinhi ra gid taning nyo igsuon sa Pilipinas kay ngano man maskin diri utong-utong ra gyud. Dili ra gyud ta kanang maskin paghagok kayo mutalikod lang sulbad na. Pero sa ubang nasod madisturbo sa katulog pwede na nga magbulag. Buhat 17:30 nagingon, truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Naamang gani mga suliran, naamang gani mga problema sa puloy-anan, ang Ginoo nag-ingon paghinulsol. Isitol nato unsay mga problema. Apan nay exception ang Ginoo nga gibuhat mga kaigsuonan. Unsa may iyang exception? 19 verse 9 sa Matthew, ingon siya, and I say to you, whoever divorces his wife, except, unsa man ning except, giingon re, for sexual immorality, and marries another, commits adultery. Kung mubulag manggaling ka, gawas sa sexual immoralidad, muminyo sa uban, nakapanapaw ka. O bisan kinsa nga magaminyo kaniya, nga biniyaan, nakapanapaw usab. So, kinirag yung gitawag ni Ginoong Hesus, kinilang yung pagbudhi sa kaminyo. Napanalipay ko. Kay usahay na ay mga nagbudhi sa kaminyoon, pero giayom-ayom. Aron lang yun nga ang tuyo sa Dios nga ang kaminyoon mula hutay, matuman pinalangga nako nga mga higala. Apan nining kagabhion, naipangutana din nga atong tunan, how can I make my marriage last forever? Unsaon man nga ang imong kaminyoon ug akong kaminyoon, maskin pa man niata sa kalibutan nga puno sa kalisdanan ug pagsulay, mulahutay kini siya hangtod sa kangturan. Naiunom ka mga sekreto. Secret number 1, make a commitment, not an experiment. Maghimo kag pakigsaad, dili nang eksperimento lang. Kana bang testing lang. Kay ang commitment mo na sa gitawag dedication, devotion, allegiance, loyalty, faithfulness, fidelity, vow, promise, pledge, oath, contract, pact, deal, decision,
resolution. Daghan kayo kahulugan o kinibaya nga mga pulong ato ning madunggan sa panahon nga dunay kasal. Pagpakigsaad. Kay ang pagpakigsaad, kay ang pagpa-eksperimento lang mo ingon, ato daw ning testingan be. Testing lang ug mo ganda di mayo ug dili maginuli ay ta. Mao na nga dili uso kining mga scientist nga klases mga tao, mga kining eksperimento, mga scientist man na. Kanang mga eksperimento dili uso sa ilan ng kasal. Kay bikilado na daw og magpakasal daan. Kanang sibo-sibo lang ta og dili magbulag. Pero ang marriage commitment, muingon siya, I'm making a commitment for life and I'll do whatever it takes to make it work. Maskin usahay makabingkil-bingkil sa batasan, pero pugong bakos, hugot bakos yun, kaya nga naman, maunay marriage commitment. Pakigsaad na to sa atong bana, pakigsaad na to sa atong asawa, ngam hangtod sa kahangturan, mag-inunungay yun. Ug unsay mga problema, dili bulag ang solusyon, mangitag pamaagi, nga kaminyoon mula hotay. Maunay commitment, mga kaigsunan. Maunay giingon sa Psalms 57 verse 7, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. Ubuot ba ingnon nga ang atong kasing-kasing nakaukit na yun. Kada bang kung sa pay laing bang pinulungan ang naka-fix yun. Kanang nakaangkla na yun. Nakapilit na yun. Ug dila pa kung sa pay kusog kay papilit. Kanang ipuksi. Naka-ipuksi na yun ang atong kasing-kasing sa atong kapikas sa kinabuhi. Samtang dito mi sa Manila, nagsuroy mi, kauban sa ako mga kabataan. Nakakita mi kalisa higala. Kanabitawng karwahe nga gigoyon og kabayo. Tagduha-duha ra may pasahero ana. Nisakay gyud mi kay kini bitong taga Davao ka nya may kalisa diri sa amoa. Nisakay mi. Pagsakay gyud namo kining akong ikaduhang anak mo akong na partner. Di nangutana siya di. Ngano maning kabayo nga ang mata na may tabon? Kabalog ko sa tubag pero ako lang siya ingon nga pangutan-ana si Angkol. Ingon dayon siya, Sir Kotsero. Oh, bakit? Bakit ba yung mata ng kabayo may takip? Ingon dayon tong Kotsero. Bisaya man day ang dako, Sir Buboy. Ang katong Kotsero. Ingon siya maumang godadong kung ang kabayo wa gani takob sa iyang mata, magliraw-liraw na. Maglingi-lingi na, dili na kalahos dito sa itong adtuan. Mauna nga naka-fix gid na, nakatabon gid na iyang mata, kaya aron makaabot gid na ingon ko pastilan. Ug ang mga banas taga Davao inana lagi unta nga wa nay maglingi-lingi, pagkaanindot gyud puloy-anan. Kanabang namang guni ubang mga bana mag-drive, magsigig lingi-lingi. Unya moingon na dayon ang asawa nga, dong, nganong maglingi man gyud ka? Alangan malingi ta magdusmo ta. Mao na maglingi-lingi gyud. Nya labinag maayo pod og pamarog tong niagi. Sinaw kay telescopic mo. Pagkasinaw sa telescopic. Magpamahit. Pastilan pagkanindot kun mao ni ang atong sekreto. My heart is fixed. Ang atong kasing-kasing nakaipoksi na unta sa atong kapikas sa kinabuhi. Step number 2. Giingon dinhi, cultivate a love relationship. Kini di ay relasyon kultibahon bana o asawa. Di lang po kay pasagdan ninyo ang bana. Di po kay pasagdan ninyo ang asawa. Both husband and wife should cultivate your relationship. Mao bitaw na nga si Haring Solomon 4:16 nagingon siya. Pagmata o hangin sa norte, umari ikaw sa south, huy pa ang akong tanaman. So kita gid mo na ang relasyon. Maghinuyupay gyud. Tingon pa gani dito, nga ang kaalimyo niya mo gawas, and let my beloved come to his garden and eat its pleasant fruits. Pagkabalak nun mga kaigsunan, sama mangguning kaminyoon sa usa ka tanaman, nga ang tanaman gikinahanglan gini siya pagatiman. Kinahanglan imong bisbisan, kuna ilaya-laya imong kuhaon ang mga tanom. Ang yuta imong bugkal-bugkalon aron mo humok. Mao gihapon ni sa relasyon, kinahanglan og panahon,
kinahanglan og paghuna-huna o hago, kanang imog yung haguan. Sama sa kaminyoon mga kahigalaan, kinahanglan ato usab haguan atong kultibahon. Kay kundi na mo na haguan, nimo nang pasagdan, mura na siyang tanom, nga malaos ra po na siya. Step number 3, express my love. Ipadayag yun ang imuhang pagbati. Mao bitaw na nga tan-awan sa Song of Solomon 4:1 and 7. Ingon ang bana, how beautiful you are, my darling. Iyag yung gisulti. Usahay manggod kay di manggod nato sultihan mga bana. Sultihin ninyo inyong asawa, dahi pastilan. Sa tanang babae, bangkalikaw yun ang pinakagwapa nga babae sa akong kinabuhi. Sultihi mga bana. Napoy mga asawa Song of Solomon 5:10 og 16, may balos po ng asawa ni Haring Solomon. Mingon siya, my beloved is white and ruddy. You are chief among 10,000. Pagkanindot, naapay balbas nimo, nga mura kag si Cesar Montano. Kanang imog yung i-apresyar, imog yung isulti ang imong gugma ngadto sa imong kapikas sa kinabuhi. This is my beloved. This is my friend. Iyag yung, kanabang, iyag yung paila-ila ang iyang kapikas sa kinabuhi, nga garbo kayo siya sa iyang paghigugma sa iyang kapikas sa kinabuhi. In addition to words of love, we need the acts of love. Halok, card, a gift, a flower, kana mga special occasions, ay gyud ninyo limti mga bana. Kita mang yung mga bana, kasagaran kita gyud ang limtanon. No na po'y mga asawang limtanon, di ra po kay kami ra po mga bana. Pero timan ang gyud nato na, kanos ata nag-birthday, unsay birthday sa atong asawa, birthday sa atong bana, kay timan nato na, kay usahay, karon, maay na lang na Facebook, magkahinumdumay kita kasi Facebook, pirmi pa magpahinaba, ugma, birthday na nimo. Uy, birthday naman day nako. Kita lang ang akong pinalangga nako nga amigo, si Pastor James Lilantay ko, unsa ba gini, grabe bang selebrasyon? Naunsa ba Pastor Rimutigi? Gisugot raman di ay pagkauyab. Di ko pastilan, mura gamay. Pero hilabihan na ka-importante mga kaigsunan. Ambot ka mo, nakatimaan pa bakha mo, kanus amo gipang sugot. Nakatimaan pa bakha mo, kanus amo nakauyab. Ako, Oktubre 8, 1999. Mauna, gisugot ko na sa akong uyab. Kita ninyo na, kinahanglan ka na, gamay ka na, pero importante na sa mga babae. Kita mga lalaki, murag dili na kayo na, basta kayo naalay, sinugbang pirit, murag daog na kayo na sa tuwa. Bulak, not only on birthdays and anniversaries, but on any day of the year. Sa dinhi pa ko sa Davao trabaho sa una, pero dito mi sa Gumero Rosso nagpuyo. May lecture lagi anay di, samtang nigikan ko diri kay pauli ko dito, dugay bay na nga biyahe. Mga 8 nga to sa 10 ka oras siguro na. Nagdala ko og bulak para sa akong asawa. Pag-abot gyud ako sa balay, lingi-lingi. Uy, murag na idalang bulak. Paghatag na ako sa bulak, happy birthday. Naon sa bang ang akong asawa, mingon thank you pag human. Mahal ni ba? Uy, ayaw ninyog supla ha. Usahay man po kay kining tiradas mga bana, suplahon man sa mga asawa. Mahal di ba? Pastilan. Kung ang imong gipalit aning bulak, imo palang gipalit og muro-muro o nya atong gisabuan og tunga sa galon, higo patang tanan. Waki, dili pasagdahan na nato. Gasto na siya. Pero tinuod, mahal na siya, pero importante na siya sa relasyon mga kaigsuonan. Usahay mao ni ang ato ang mga gagmay nga mga butang nga wa nato kayo maalimahe. Step number 4, keep the lines of communication open. Abli kanunay ang komunikasyon. Karon kasagaran sa mga katarungan karos mga maldito muingon dayog lubat. Unya kay na may baligya karon kanang sada Metrobank, sada power bank, dili Metrobank, bangko man na. Power bank nga balubat ka isuksok ra nimo. Di ba? Sulbad, pero usahay mo na ginagamit ka mga katarungan. Lubat ko, wa ko'y load. Dili, mga bana, mga asawa, di na mo'y katarungan, way load o lubat. Keep you the lines of communication open. Na ay mga problema, istoryahin na yun. Ato maning natunan natong miagi. Kining problema, mura na siyag anay. Kung pasagdahan, mabungkag ang puloy-anan. Mauna, pag naay problema, gamay o dagko. You keep the lines of communication open. Number 5,
put my spouse's needs above my own. Kanunay nato ni gibalik-balik. Kanunay nato ni siya gipasabot. Kay ngano man, mauni ang susi sa pagmintinar sa malipayon nga puloy-anan, nga ang panginahanglan sa atong asawa ipataas nato kaysa atong panginahanglan. Ang panginahanglan sa bana ipataas nato kaysa atong panginahanglan. Kay kun ato ning buhaton, atong nasunod ang ehemplo ni Ginoong Hesus. Romans 15:1-3. We then who are strong ought to bear the scruples of the weak and not to please ourselves. Kita nga mga kusgan atong pasanon ang mga palasonon sa mga mahuyang ug dili ang paglipay sa atong kaugalingon. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification, for even Christ did not please himself. Jesus is always our example. Kay ang gamot sa tanan nga away sulod sa pulianan kana yung self first. Pero ang matag solusyon ana kanang gitawag spouse first. Ato na ning gibalik-balik nga si Ginoong Hesus mao ang pinakadako nga ehemplo nga nagpakamatay siya sa Kalbaryo sa krus. Dili ang paglipay sa iyang kagalingon, dili ang pagtagbaw sa ihang panginahanglan, apan aron nga ikaw ako mahatagan sa paglaom ug kaluwasan, aron nga ikaw ako makabaton sa kalipay. Step number 6, every day pray together. Matag adlaw bana ug asawa mag-inampuay mo higala. I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Bisan unsa nga atong pangayoon, pinasikad sa kabubuton sa Ginoo, ihatag kana siya higala sa langit. So matagbuntag, matagabi, ako magampo alang sa akong kapikas sa kinabuhi. Ang akong kapikas sa kinabuhi magampo alang kanako, og kaming duha maginampuay kami sa usa og usa. Kay ngano man, nani kadako gahom ang pagampo higala. Matthew 19:26. Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Imposible ang imong lulan sa kinabuhi. Bana hilabihan ka buluyagon, mga asawa buluyagon, kabataan buluyagon ba kanimo? Iduol kang Kristo pinaagi sa pagampo kay ngano man, imposible alang kanimo, apan kana usa ka dakong posible sa atubangan sa Dios. Together forever, what God has joined together. Sa tanaman sa Eden, adunay another union was consummated. Naay panaghiusa nga nabuhat na himugso niadtong napita. Sa ikaunom ka adlaw sa paglalang sa kalibutan, si Adan og si Eva gihiusa sa Dios pinaagi sa kaminyoon. Apan aduna usab gihiusa sa Dios. Kay sa plano sa Ginoo, si Kristo ug ang iyang adlong igpapahulay mahiusa pud siya hangtod gayud sa kahangturan. Sama nga nahiusa ang bana ug asawa. Mao man usab kana nga kaminyoon sa lalaki o babae nagsukad dito sa tanaman sa Eden, mao man usab ang atong manluluwas ug ang adlaw ipapahulay nahiusa usab kini siya didto sa sinugdanan pagyud sa tanaman sa Eden. Apan daghan man gud nag-ingon that Christ and the Sabbath are united in the Old Testament but divorced in the New Testament. Nawala naman gud na sa bag-ong tugon. Kay dito sa daang tugon, naa pa dito yung adlaw ipapahulay. Pero kita karon kina naman tas bagong tugon, wala na nang adlaw ipapahulay. Gituuhan nga sa bagong tugon nagbulag na si Kristo ug ang adlaw ipapahulay. Apan atang tan-awon ang tulo ka mga dapit nga kini gituuhan nga nawala na. Step number 1, Christ's crucifixion. Kadungog tas mga wali sa uban nga ang adlaw ipapahulay natapos na. Samtang si Kristo gilansang didto sa Kalbaryo sa cross. Ingon pa nila nga ang cross mao ang katapusan. Kay when Jesus Christ was crucified, ang pangutana, was the weekly Sabbath crucified with Him? Gilansang bagod apil ang adlaw ipapahulay ngadto kaniya. Kolosas 2:14 ug hangtod 17 nagingon, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it
to the cross. Unsa may gilansang dito sa cross? Kadtong mga gilista-listas sinulat sa kamot. Pero kining Sabado, kay ang kadto mangyong tudlo ni sa Dios dito sa bukid sa Sinai. Dito mangyud gibuhat mangyud ni panahon pa. Dito sawa pa nakasala ang tao. Suwa ni maapil dito sa lansang sa Kalbaryo sa cross. Ngano man, unsa raman di ay ang gilansang dito sa apil sa Kalbaryo sa cross? So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Jesus Christ. So unsa maning landong sa mga butang o malabot, before the Savior came in human form, His shadow was the sanctuary and its services. Ang landong ni Kristo mao ang ginabuhat dito sa sanctuaryo. Nga kun ang tao makasala, magdala siya og halad inihaw. Si Kristo gilansang sa krus. Siya ang katapusan nga halad. Busa ang kadtong pagdalag halad inihaw, gilansang na sa krus. Nagpasabot, nahunong na nga naman, si Kristo mao ang katapusan nga halad inihaw. Muduol na kakang Kristo, pinaagi lamang dinha sa pagto. Gitawag kini siya og ceremonial system. Kaya nga naman, this ceremonial system had 7 annual holy days like Passover. Gitawag ko po din siya, kining Passover, the day of Pentecost, the day of Atonement, muabot kini sila kausa sa usa ka tuig. O gitawag ni sa Biblia og adlawng igpapahulay. Abi manggod ninyo mga higala sa bala ang kasulatan na nagkalalain nga adlawng igpapahulay. Kanang gitawag inyong adlawng igpapahulay. Kanang iyang adlawng igpapahulay. O kanang gitawag akong adlawng igpapahulay. Kanang inyong adlawng igpapahulay, kanang iyang adlawng igpapahulay, mao kana siya ang mga ceremonial Sabbaths. Kanang the day of Pentecost, the Passover feast, the day of Atonement, gitawag na siya adlawng igpapahulay. Inyong adlawng igpapahulay na, pero kanang akong adlawng igpapahulay, mao na siya ang gitawag nga sinimana nga adlaw nga igpapahulay. Iya gyud na sa Dios. Ang gilansang sa Kalbaryo sa krus, mao lang ang inyong mga adlawng igpapahulay. Pananglitan, Levitico 23, 27 ug 32. Og sa ikanapulo ka adlaw sa ikapito nga bulan, mao kini ang adlaw sa pagpasiguli. The day of atonement, it shall be a holy convocation for you. You shall afflict your souls and offer an offering made by fire to the Lord. So adlaw igpapahulay ni siya, mao ni siya ang mga ehemplo. Kining gisulti din ni. So it shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict your souls. On the ninth day of the month at evening, from evening to evening, you shall celebrate your Sabbath. Dili may Sabbath ang nakaingon din ni. So mauni ang gilansang sa krus. Mao bitaw na nga when Jesus died in this world, kadtong tibuok nga sistema nga ang paghalad inihaw sa mga mananap o kadtong mga tinuig nga mga adlawng igpapahulay sa mga Israelinon, sa mga Hudiyo, natapos na. Mao na nga miingon siya sa Juan 19:30, it is finished. Unsay na finished, unsay natapos ang kadtong ceremonial Sabbaths, kadtong ceremonial system. Mao bitaw na nga ang sanctuaryo gibahin man na siya holy place ug most holy place, unya ang nagbahin ana nila kadtong usa ka tabil samtang si Ginoong Hesus namatay, kining tabil sa templo nabahin sa ikaduha, naggisi na tastas nganuman wala nay paghalad sinunog, wala nay halad inihaw, wala nay ceremonial Sabbaths mga kaigsuonan. Christ came to finish not the moral law, but the ceremonial laws. Ang gianhi ni Kristo, dili pagbungkag sa kasuguan, apan ang pag-anhi ni Kristo, mao ang pagtapos sa ceremonial laws. Kaya nga naman, ang lawas niya, mao ang katapusan nga halad. Buot ipasanto higala. Kaya ang ikapito nga adlaw sa simana, nga mao ang Sabado, di man siya, di man mao ang gilansang dito sa Kalbaryo sa cross, kay nga naman mao man siya ang paghinumdum
sa paglalang sa Dios sa kalibutan. Dili kini siya ang landong sa umalabot nga mga butang. Atong timan-an nga ang Sabado kining sinimana nga adlaw igpipahulay, dili ni siya ang landong sa mga butang nga mag-abot. Mao ni akong gisulti ninyo ganiha sa nagkalanlain nga mga Sabado. Naigitawag ceremonial Sabbaths, naigitawag monthly Sabbath, naigitawag Sabbath for the land. Kining tulo ka mga butang mao ni ang inyong adlaw ipapahulay. Apan kining creation Sabbath mao ni ang gingon my Sabbath. Mao ni ang adlaw ipapahulay nga iya sa Ginoo. So human namatay si Kristo, wala nay candlestick, for Jesus Christ is the light of the world. There would be no altar for Jesus, for the Calvary was the altar of Jesus Christ. There would be no priest, for Jesus Christ is our high priest. There will be no lamb, for Christ is the Lamb of God. There is no more Passover, for Jesus Christ is our Passover. Ang buot ipasantop higala mao. Didto sa Kalbaryo sa krus, wala na bungkag ang adlaw nga igpapahulay. Ang manluluwas ug ang iyang adlaw nga igpapahulay nahiusa sa gihapon. Pinalangga nako nga mga higala kay nganuman, what God has joined together, let no man separate. Wa gyoy makabungkag niana. Stop number 2, Christ's resurrection. Ang uban nagaingon nga samtang nabanhaw si Kristo, nawala na ang adlaw nga igpapahulay. Nabungkag na ang adlaw nga igpapahulay. Mangutana ko kaninyo ni takna sa kagabion. Did Jesus change the Sabbath after His resurrection? Doon na ba'y pagmatuod nga ang Dios nag-usab sa adlaw nga igpapahulay human sa iyahang pagkabanhaw? Ako magaingon kaninyo higala nining kagabion. Aduna lamay 8 ka mga bersikulo sa bagong tugon nga nag-mention sila og first day of the week. Ang 5 kanila naghatag kanato sa teksto mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, apan walay panaghiusa nga gihisgutan. Atong i-examine kining tulo na lang ka teksto nga nahabilin. John 20 verse 19. Nag-ingon, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. Pangutana, nganong nagtigom man didto ang mga tinunan? Ang teksto ra pud bao nagtubag. Nagtigom sila dili kay nagsimba. Nagtigom sila tungod kay nalisang sila sa mga Hudiyo, kay basin og sila napod ang isunod nga ilansang sa krus. Kay ang ila ganing magtutudlo, ang ilang agalon gilansang man sa krus, basin og isunod napod sila. So walay pagsimba din na. Unang Korinto 16:1-2. Ikaduha nga teksto nga nag-mention og unang adlaw sa semana. On the first day of the week, let each of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Was this a meeting? Naabay pagsimba ni? Wala. Nag-amutay sila. Kaya nga naman, sa unang adlaw simana, ilan ang dalhon ang ilang amot, aron itabang sa uban nga mga iglesia, aron pag-abot dito ni San Pablo, wa nay pagkinuhaay, apan ditso na niya dalhon ang mga tabang o itabang ngadto sa mga kaigsuonan. Acts 20 verse 7, ikatulo nga teksto. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. Unsa man nagsimba ba ni? Nagsimba gid lagi nao kay nagbuak silang tinapay, siguro Santa Cena, pero unsa man di ay, the early church was breaking bread any day and anywhere. Bisan asa, pwede sila mag-break of bread, mga kahigalaan. Unsa man di ay ni siya, kini maoy usa ka pag-meeting. Gikan sa Sabado kini siya sa gabi. This was a Saturday night farewell meeting. Kay pagka Domingo ana, si Pablo ni sugod na usab sa iya nga biyahe.
350 years, exactly 356 man siguro before Christ. Si Aristotle, usa ka Greek philosopher, niingon siya nga ang damang unom kabuok tiil. Gikan ni atong tuiga, awag yoy ni supak kay ngano man. Kinsa may musupak anang philosopher? Ka bright anak kayo. Pag-ingon nga unom, maura dayon. Wanay supak-supak kay ang nagsulti maalam nga tao. Apan sa 17th century, usa ka tao, usa ka biologist, naturalist nga mao si Lamarck, iyag yun nga gihaguan pag-ihap ang tiil sa damang ug iyang nadiskubrihan nga ang damang aduna di ay 8 kabuok tiil. Nganong katuon ta karon ang damang 8 na lang katiil? 8 di ay katiil, di ay unom. Tungod sa usa ka tawo nga iyag yung gikutihan sa pagsusi. Higala, posible baya nga kundi nimo susihon ug unsang imuhang namatan, mao ra gyud na. Siguro moingon ka, posible ba di ay nga sa atong mga simbahan anaa usab na nga problema? Could it be that a religious myth has slipped into the Christian church? Posible nga naay mga tumo-tumo nga mga istorya, dili tinuod nga istorya nga naa sa mga relihiyoso nga mga katilingban. Ingano man, mao gihapon to. Ang uban nagtuo, pila ka siglo ang milabay, ang tibuok kalibutan nagtuo nga unom gyud kabuok tiil ang damang. Pero usa ka tawo nagsusi, 8 gyud ay nya karon ato nang gituohan nga ang damang 8 ngano man tungod sa usa ka tawo nga pagsusi. Busa kinahanglan susiyon. Kay ngano man minilyon sa mga tawo karon nga nagsimba sa adlaw nga Domingo nga ang Biblia nagsulti man di ay nga ang adlaw nga ipapahulay sa Dios adlaw nga Sabado. Unya nganong daghan man kayo ni, posible ba nga nailad ta sa tagsa-tagsa nato ka mga pagtuo? Posible ka na siya mga kaigsunan. Ngani ang uban, wa na gyud mo tuo sa Dios. Lain na ang ilahang gituuhan. Naanay mga Diyos nga ilang gidaduulan. Apan kanato nga mga Kristohanon, look, tanaw mga Kristohanon, majority sa mga Kristohanon, parihara nagdala og Biblia. Apan ngano nga nagkabahin-bahin ta? Posible nga wala ta magsusi mga kaigsunan. Those who worship God of the Bible, even most of those worship Him on other day than one He set aside as His holy day. Ngano man, unsa may katarungan ni ana? Gibalhin ba sa Dios? Naabay tao nga nag-usab? Ato na ng susihon, kay ang Biblia atong gitanaw, wa man gyud giusab sa Dios. Si Kristo panahon sa pagkalansang, wala siya magsulti, usab na ang adlaw ipapahulay. Panahon sa pagkabanhaw, wala na ang adlaw ipapahulay. Panahon sa mga apostolis, wala na ang adlaw ipapahulay. Wala man, maura man gihapon. Pero ngano man sa atong presente nga henerasyon karon, nga nagkabahin-bahin man ang atong pagtuo sa adlaw ipapahulay. Daniel 7:25 mao. And he shall speak great words against the Most High, and think to change times and laws. Na ay usa ka tao nga nag-usab sa mga panahon ug sa mga kabalauranan. Ang Yawa nag-usab apan naggamit siya og sistema mga kaigsuonan. Og kini nga gahom, this power would attempt to change the very law of God. Apan ang pagbalhin mga higala gikan sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa adlaw nga unang adlaw simana, hinay-hinay kini siya nga pagbalin. Dili diretso. Kay ang pagbalaan sa Domingo, wa man makaplagan sa balaan nga kasulatan, tungod kay usa ka tawo nga gigamit sa kaaway nga mao si Emperor Constantine sa Rome. Naghimo siya usa ka Sunday law ni adtong March 7, 321 AD. Unsa man ning balaodana? Gisulti diri, on the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the shops
be closed. Mao ni ang nakabutang didto sa mao nga balaod mga kaigsuonan. Mao na nga in the days of Constantine the Great, the church and state were all united. Naisa pa ang estado o ang simbahan sa panahon ni Constantine the Great. Apan samtang nawala na Constantine the Great, ang nipuli kaniya mauna ang simbahan sa Rome. Imbis kay ang sayop nga paggabalaod nga gibuhat ni Constantine the Great, ibalik unta ang tama, the church called wrong right. She legalized Sunday worship. Ang mga pangulos, mga simbahan, ila po gagidawat ang kompromiso. Total, murag naanad naman ta, tulo ka tuig nga murag simba-simba ta. Sa una, Sabado atong gisimba, pero simba tag Domingo, murag maumaong man po ni. Ato na lang ning adaptahon, aron di nahasol mag-usab-usab pa sa sugo. Pangutana, have you any other way of proving that church has power to institute festivals of precept? Na ba mo'y ipruiba nga ang karaan nga simbahan, dako nga simbahan, dunay gahom sa pag-usab? Tanawa paguning sinulat ni Reverend Stephen Keenan sa Doctrinal Catechism, page 174. Ingon siya, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. So, pruiba higala nga ang pag-usab sa Domingo wala nagpasikad sa balaan nga kasulatan. Giusab kini sa tao nga si Constantine the Great. Gituuhan usab sa karaan nga dako nga simbahan. Ingani midyangkon sila. This is their church's statement nga nagpamatuod nga ilang giusab ang Sabado, giilisa nila og Domingo, pag-usab nga walay pagtugot dinha sa balaan nga kasulatan. Niya sa Christian Sabbath, page 60 nagingon, the Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. So tataw og dayag higala nga kun ato lang unta na susi ngano unsa ang kasaysayan, ngano nga minilyon karon ang nagbantay sa adlaw nga Domingo, imbis tumanon ang gisultis balaang kasulatan tungod kay didto sa karaang panahon gibalhin na di ay na. Mao bitaw na nga sa Council of Trent, ila ditong gidesisyonan unsay atong sundon, ang Bible nga nagsulti og Sabado o kining tradisyon nga nagsugo sa balaod nga Domingo ang simbahon. Apan ang resulta didto sa Council of Trent, mga kaigsunan, sundon hinuo nila ang tradisyon over the Bible. Gisulti dinhi mga kaigsunan sa Canon and Tradition, page 263 by H.H. Holtzman. Ingon siya, finally, at the last opening on the 18th of January 1562, all hesitation was set aside. Katong dito nga sa council igsoon. The Archbishop of Regio made a speech in which he openly declared that tradition stood above Scripture. So kining ato nga gibuhat nga pag-research higala, pagpahibalo lang yun ni sa kamatuoran nga ang Biblia dapat unta mo ipatindugon. Ang Biblia maunta ni ang labaw sa tanan nga patukuranan. Apan ni ay nag-angkon arsobispo dito sa rehiyo ni ingon, sundo nato ang tradisyon labaw sa pagsunod sa Biblia. Catholicism and Fundamentalism by Carl Keating, niadtong 1988, page 38, ingon siya, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Sa Biblia, panahon sa pagkabanahon ni Kristo, wa gyud nagsulti nga mabalhin na ang adlaw ipapahulay. Apan the Catholic Church decided in honor of the resurrection of Jesus Christ that Sunday should be a day of worship. Saint Catherine sa Catholic Church Sentinel niadtong May 21, 1995, gitaho ang mga balita nga nagingon, perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. The holy day, the Sabbath,
was changed from Saturday to Sunday, not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power. People who think that scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Tanawa sa Katolik nga balita na siya mga kaigsunan, St. Catherine nag-ingon nga kung imog yung tunan ang Biblia, maparihag yung ka sa mga Seventh-day Adventist nga Sabado ang imuhang himuon adlaw ipapahulay kay mauna siya ang gisugo sa balaan nga kasulatan. So after resurrection, walay pa nagbulag sa Sabado ug sa manluluwas. Kay kung unsa ang gihinuo sa Dios, dili angay nga bungkagon. Ephesians 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, for it is the gift of God. Mingon nga wa na ng kasuguan, wa na ng Sabado, kay nganuman, grasya na sa Ginoo. San Pablo nagaingon, Roma 3:31, lapason ba nato ang sugo, pinaagis pagtuo? Ingon siya ayaw, hinunua, ato pahinuon, paligunon ang kasuguan. Do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Ato pang padakuon ang kasuguan. So when I am saved by grace, there is no divorce. Instead, there is a marriage recommitment. Nga naman, ingon si Ginoong Hesus sa Hebrehanon 8:10, akong isulat ang akong mga sugo sa ilang mga huna-huna o sa ilang kasing-kasing. Ibutang niya ang iyang mga kasuguan sa atong huna-huna. Isulat niya kini sa atong kasing-kasing. Aron sayon ragyod ang pagsunod akong pinalangga nga mga higala. Kung na kay grasya, wala na ipagpangawat. No more lying, no more disobedience, no more alcohol, no more adultery, no more bowing to idols, no more fitting, no swearing, no Sabbath breaking, anuman. Because God has written His law in my heart and I obey it. Kay nalista na din ni Ginoong Hesus ang iyang kasuguan sa atong kasing-kasing. Ang imo ug ang akong buhaton, mauna lang ang pagtuman. I obey the law of Jesus because I am saved by the grace of Jesus Christ. And when I'm saved by the grace of Jesus Christ, I keep the Sabbath of Jesus Christ. And when God recreates this earth, there will still be no more divorce. Nga naman, ang Dios, ang manluluwas ug ang adlaw igpapahulay will be united forever. Nga naman, ang Isaiah 66:22 and 23 nagaingon, for as the new heavens and the new earth remain, which I will make shall remain before me, says the Lord. So shall your descendants and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. Ako magaingon kanimo higala nga kanang panahona, mao kana siya ang pinakamalipayon nga panimalay that will be God's happy family forever, eternally, kung kita makig-uyon gyud dinha uban sa atong Ginoong Hesus. Together forever, husband and wife, marriage commitment. Together forever, husband and a savior, mao na gitawag Sabbath commitment. O ako magaingon kanimo nining takna sa kagabihon, unsa man ang basihan nimo sa imong nga pagtuo? Tradisyon ba o ang balaang kasulatan? What is your guide? Unsa ang giya sa imong kaugalingon? Ako magaingon kanimo higala mao nga kung ikaw nagasimba pa sa adlawng Domingo kay maoy imong gituuhan tungod sa tradisyon, gigapos ka sa tradisyon. Apan nining kagabion ako magasulti kanimo nga si Kristo andam mubadbad sa tradisyon nga nagagapos kanimo kung ikaw lamang magaduol ngadto kaniya. Himua higala nga ang Biblia mao ang giya sa imong pagalagad. Kay kining Biblia mao ni ang kamatuoran ni Ginoong Hesus, ug kini magatultul kanimo sa dalan sa pagkamatarong, magtultul kini kanimo sa dalan paingon didto sa kinabuhi. Nining kagabhion, balik-balikon nako pagpangutana, unsa ang giya sa imong kinabuhi? Tradisyon ba o ang balaang kasulatan? Si Kristo ba o ang tradisyon ba? Kinsa ang imong agalon sa imong kinabuhi? Panining kagabhion,
I would like to present to you once again Jesus Christ. Ang adlong ipapahulay iyang gihiusa didto sa tanaman sa Eden. Nga maskin pa sa panahon sa mga Hudiyo, panahon sa ihang kamatayon, ang adlong ipapahulay wala kini siya mawala. Panahon sa mga apostolis, ang adlong ipapahulay maorag hapon. Apan sa nagdagan ang katuigan, gibungkag kini sa mga katawhan nga gigamit sa kaaway sa Dios nga maong yawa. Ug daghan ang nahipasalaag kini niini. Apan sa bagong langit ug bagong yuta, mao gihapon ang adlong ipapahulay, makigtagbo ang Dios ni adtong mga katawhan nga nagasunod kaniya sa adlong ipapahulay. Ning kagabhion kinsa ang giya sa imong kinabuhi? Kinsa ang imong agalon? Kung si Ginoong Hesus, dawata ang ihang kamatuoran, sunda siya sa ihang adlong ipapahulay. Pakigdugtong kaniya sa panahon sa adlong ipapahulay. Kung aduna kay kalibog nining kagabhion, kung aduna ikay kabalaka nining kagabhion, iyahat ka na sa Ginoo, kay siya andam nga mudawat kanimo, muhatag kanimo og kalinaw, muhatag nimo og katagbawan sa imong kinabuhi. Dawata lang siya, ingon nga imong manluluwas nining kagabhion. Ang Dios magapanalangin siyang pulong nining takna.